Yan, 1,000. At nag-total na po tayo as of June 30, ating tithes ay 2,442,344.67. So ang total collection po natin for the month of for the second quarter, ay tama po. First and second quarter, yan na po. Nasa 4,022,170.78. So, first quarter, we have collected 1.8. For the second quarter, 2.1, 61,000. And the total collection is 4.22,170.78. Last slide. So, in relation sa ating pong topic kanina, sa the message of the cross, basahin po natin from Counsels on Stewardship. I stand before the cross and see the Prince of Heaven dying for you. Can you seal your heart saying, no, I have nothing to give? Meets around the cross of Calvary in self-sacrifice and self-denial. God will bless you as you do your best. Ito lamang po ang report ng Treasury Department for the second quarter. Good morning at happy Sabbath sa ating lahat mga kapatid. Nais ko lang pong i-share sa inyo at ipopromote din at bilang stewardship sa ating iglesia. At yung amin pong naatinan na seminar doon sa CLC at kasama po ang ating treasurer at ganoon din po sa Manuyo Dos. At yung pamagat po ng seminar ay ito po ay pinamamagatang God give first. Give God first. Ang Diyos ang unang nagbigay. Unahin natin ang Diyos. Yan po ang pamamagat doon sa aming inatinan na seminar. Then, meron lang din akong i-share sa inyo yung tinapik ng ating pastor na si Joel Abonaris. Siya po ang ating communication sa CLC. Ang kanya pong diniscuss ay tungkol po sa SDA Theology on Tithes. Kaya nga po, dito po ay kahit ako sa aking sarili mga kapatid ay nagkaroon ng konting kaalaman tungkol po kung paano po natin pinapahalagahan yung ating pagbabalik ng ating ikapo. Sabi nga dito sa Psalms 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ng sanglibutan ay silang nagsisitahan doon. So marami pong talata sa Biblia mga kapatid, pwede nating makita kung paano po ba pinanalagahan yung ating pagbabalik ng ikapo. Dito sa Levitico 27 verse 30, ang sabi dito, ang lahat na ikasampung bahagi ng lupa, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon at ito ay banal sa Panginoon. Ganon din po ang araw ng ating pagsamba mga kapatid. Sabi dito sa Exodus 31 verse 15, 6 na araw na gagawin ang gawain, datapwat ay 7 araw ay Sabat na lubhang kapanginahan. Ito ay banal sa Panginoon. So mga kapatid, yung ating ikapo ay banal din po sa Panginoon. Ito po ay napaka-importante at ito po ay kasama doon sa ating pagsamba. Ito po yung naging pinagkabanal ng ating Panginoon. At alam natin ang ating ikapo ay yung ating ikasampung bahagi. Ito po ay pag-aari ng ating Diyos. At ang ikapitong araw ay siya pong bahagi, oras, panahon na pag-aari din ng Diyos at inuturing din itong banal. Kaya nga po, yung tithes at yung ikapitong araw ay banal sa Panginoon, mga kapatid. No? The tithes witness to the power of God. Kaya nga, sabi dito sa Malakyas, hinamon tayo ng ating Panginoong Diyos na, sabi dito, subukin siya sa ikapo at nangako din siya na bubuksan ang bintana ng langit para siksik, liglig, at ito po ay umaapaw ng kanyang pagpapala.
dito dinidiscuss ng ating pastor na sa ibang denominasyon, mga kapatid, ay hindi po practice sa kanila yung tithes. No? Hindi ko nababanggitin yung kung ano pong mga denominasyon na hindi po nagpa-practice ng ikapo. Ang kanila po ay yun lamang nasusulat sa 2 Corinto 9:7 na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbigay ng may kagalakan. So ito po yung kanilang practice, mga kapatid. Sa atin po ay pinapahalagan po natin yung ating pagbabalik ng ating ikapo. At dito po nasusukat ang ating pananampalataya at pananaw at pagtitiwala sa Diyos. Ito ay may kaugnayan sa kung paano natin naranasan ang kanyang kadakilaan at pagpapala sa ating buhay, mga kapatid. Yung ating pagtitiwala at pananampalataya ay dapat po magkakasama po yan, mga kapatid. Sabi nga dito sa Santiago 1:5, ngunit kung nagkukulang sa karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit ang humingi, siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan. So kung gaano kalawak ang ating paningin sa ating Diyos, ganon din sana kalawak ang ibibinigay natin na panahon at para siya ay kumilos sa buhay natin, mga kapatid. Huwag nating ilagay ang isang damuhalang Diyos sa ating maliit na pag-iisip. No? Purihin ang Diyos natin, mga kapatid, dahil tayo ay kaanib ng ating Iglesia Seventh-day Adventist at tayo po ay alam kung gaano kahalaga yung ating pagbabalik ng ikapo. Kaya nga po, ang panawagan po ng ating church sa ating mga offering ay bilang isang stewardship. Ang goal po natin sa taong ito na sana magkaroon tayo ng isang lugar kung saan po tayo ay may regular na pagpupulong doon sa Green Valley, mga kapatid. Kaya nga, ipopromote ko yung ating alkansya bilang bahagi po ng ating offering sa ating Panginoon. At yung pag-offering naman po na isang tabihin po natin sa ating alkansya ay hindi po ganun kahirap, mga kapatid. Dahil ito ay, kung mapupuno to, ang target po nito ay sa ating pong church planting doon sa Green Valley, mga kapatid. Hindi po siya mabigat dahil kung magkano po, ako po mga kapatid, 20 ang binibigay ko sa isang araw. So binibilang-bilang ko, mga kapatid, sa loob ng isang taon, 365 days, alisin mo na yung Sabat, nasa 6.5 ang pwede mong maitabi dito, mga kapatid. So hindi po siya mabigat, no, mga kapatid. Kung pwede naman po tayong magbigay ng ating mga pledge sa ating mga envelope, ilagay lang po doon na pledge for Green Valley or alkansya, mga kapatid. Sabi nga ni Ellen G. White, mga kapatid, nabubuhay tayo sa mundong sagana kung ang mga kaloob at handog ay naaayon sa mga yamang tinanggap mula sa Diyos. Hindi na kailanganin ang mga apurahang panawagan para sa pundo sa ating malaking pagtitipon. Yan po ay nakasulat sa Testimonies, Volume 3, page 410. At marami pong salamat, mga kapatid. Thank you, Brother Ray. Siya po ang head ng ating stewardship. Kayo po ba yung nag-iipon sa inyong alikansya? Hindi nyo yan gagamitin sa December, ha? Para sa Green Valley yan. Suporta natin doon sa ating church planting site, pang-anim na anak ng church.
Bago magpatuloy si prayer request, mga kapatid, on behalf of Pastor Dalton, siya po ay nasa Manuyo, siya ang speaker doon. At ng ating clerk ay nagtuturo sa mga bata sa taas. Ay nais ko pong i-present sa inyo ang ating Bible worker. Tawagin natin sa harap, Sister Rona. Si Rona Gwim, ang ating Bible worker for 1 year. Siya po ay mananatili sa Green Valley, kung saan tayo nag-church planting. Nag-start na siya mag-ikot-ikot nung nakaraang Martes at Miyerkules. At ano po yan? Ang tututukan niya ay Green Valley, Visitation, Bible Study. Sige, sa harap ka, sister. Yan. Kilala niyo naman si Rona, no? Na atin na rin dating laywoman. So siya po ang ating Bible worker doon sa Green Valley. At nais ko rin po sa inyong i-present ang ating bagong, mga kapatid, bagong halal, bagong elected na head elder. Kapalit ko po, si Brother Melfred. Tawagin natin at ang kanya misis, Sister Mayan, dito po sa harap. Ako pa rin po ay elder ng church na magiging personal ministries head, while si Brother Melfred ang papalit as head elder ng ating iglesia. Kung ano po ang suporta na binibigay nyo sa church, ay ganun din sa ating kapatid. Kayo po ay tumulong, mga kapatid, sapagkat ang ating kapatid ay nangangailangan ng inyong panalangin. At sa pagkakataong to ay pagpipray po natin sila, si Sister Rona, si Brother Melfred, ang kanyang family. Let's pray. Mapagpalang Diyos, kayo po ay napakabuti sa aming iglesia. Kayo po ang nangunguna at may akda ng lahat ng bagay. Aking pong inilalapit sa inyo, Sister Rona Gwim, sa kanyang gagawing gawain sa Green Valley. Ito po ang aming ipinapanalangin sa inyo, Panginoon, na tatayuan ng ika-6 na anak ng iglesia ng CAA. At kayo po ang siyang may alam, Panginoon, ng bukas ang aming dalangin na hindi lamang si Sister Rona ang gagawa doon, kundi kaming lahat. Aking pong panalangin ang kanyang kasigasigan, ang kanyang pananampalataya, at ang kanyang mga ninanais na maging project sa Green Valley, kasama ng mga church leaders. Pagpalain niyo po si Sister Rona at ang kanyang gawain at ministry at service na may paglilingkod sa inyong harapan, O Diyos. At kung inyo pong mamarapatin at tuloobin, kami ay magpatuloy doon, magkakaroon kami doon ng isang house of worship, group of believers hanggang sa maitayo ito at magkaroon ng panibagong iglesia sa lugar na iyon, nakikilalanin ng aming Panginoong Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Narito rin po si Brother Melfred, kasama ng kanyang may bahay, Sister Mayan. Siya po ay mangunguna sa iglesia bilang head elder sa panibagong yugto ng kanyang ministry sa inyo, Panginoon, at pangunguna, pagibayuhin ng kanyang pananampalataya, kasigasigan, at kasama ng kanyang buong family, Panginoon. Ang gawain sa lugar na ito ay marami, at inyo po kaming pinagpala sa lahat ng mga bagay at resources. At kami ay naniniwala at aking hinihiling sa inyo, Panginoon, ang basbas ng Banal na Espiritu, dagdagan po para kay Brother Melfred sa kanyang pangunguna at ipakita po sa kanya ang kanyang mga dapat na gawin at ang kanyang ability, capability ay inyo pong dagdagan sang-ayon sa inyong masaganang biyaya at awa, Panginoon. Pagpalain po ang mga kapatid, ang aming leadership sa iglesia, ganoon din lahat ng namumuno simula kay Pastor Dalton at lahat ng mga kapatiran na magkaroon ng pagkakaisa at ibayong paglilingkod araw-araw, Panginoon, maidala ang mga nawawalang kaluluwa sa inyong banal na harapan at kami ay patuloy na mananagana sa paghihintay sa aming Panginoong Hesus sa kanyang pagdating. Pagpalain po kami at ang basbas ng langit ang aking pinapanalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Thank you po, mga kapatid. At nakita nyo ba yung tithes natin kanina, mga kapatid? Purihin ang ating Treasury Department for their transparency at purihin din naman ang Diyos. Ano po? Sa pagkilo sa ating mga buhay sa mga kapatid na tapat na nagbibigay at naglilingkod sa Kanya. 2.4, mga kapatid, ang ating tithes up to present. Ano po? So, purihin ang Diyos. Tayo po ay tadako na sa ating prayer request and thanksgiving. Meron po tayong papel dyan sa likod kung kayo ay may mga panalangin
pwede po kayong lumapit dito sa harap. At tayo po, siguro ipapanalangin ng ating bagong head elder, Brother Melfred Niazep. Lapit lang kayo mga kapatid. Sabat mga kapatid, meron pa po kayong prayer request? Meron pa po mga kapatid? Wala na po? Kung wala na po, tayo po ay manalangin. Kay buti naming Diyos, sa iyo, Panginoon, ang lahat ay posible. Maging sa anumang mga kalagayan naming mga tao, Panginoon, kayo po ay may kakayahan na baguhin, may kakayahan na pagalingin kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Maging ito man ay pisikal at gayon din sa spiritual. Panginoon, lumalapit kami po sa inyo sa oras na ito upang idalangin namin ang aming pong kapatid. Narito po si Merlito Tena. Siya po ang ama ni Sister Maylin, na kung saan po, Panginoon, nakararanas ng pisikal na karamdaman. At ang pagkakaroon, Panginoon, ng dugo sa kanyang utak, Panginoon, ay amin pong inilalapit po sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagpapagaling sa kanya. Panginoon, alalahanin po ang kapatid na ito sa kanya pong kalagayan. Tulungan po siya na kanya pong mapanagumpayan ang karamdamang ito at ang kagalingan ang gagaling po sa inyo ang kanya pong maranasan. Gayon din po, Panginoon, aliwin ang inyo pong kapayapaan ng kanya pong pamilya. At gayon din, Panginoon, inyo po silang pagpalain sa mga pangangailangan pinansyal para po sa kanya pong medikasyon. Panginoon, narito rin po amin pong inilalapit po sa inyo si Sister Maylin sa kanya pong kahilingan na sa kanya pong hanap buhay ay may free po siya sa araw ng Sabat. Panginoon, siya po inyo pong pagpalain at ang kanya pong pinapasukan, ang kanya pong mga namumuno sa kanya, Panginoon, inyo pong hipuin ang puso na siya po sa kanyang kahilingan ay payagan na siya po ay hindi magtatrabaho sa araw ng Sabat. Sapagkat, Panginoon, ang araw na ito ay banal para po sa inyo. Panginoon, alalahanin po ang kapatid na ito sa kanya pong naisin na kayo po ay parangalan sa pamagitan ng kanya pong pagkip ng inyo pong banal na araw. Salamat po, Panginoon Diyos, at sa mga hindi po namin nabanggit na mga kapatid na meron pong dalang panalangin sa kanila pong mga puso. Inyo po nawa silang dinggin, Panginoon, at inyo po silang pagpalain at ipagkaloob sa kanila ang kasiguraduhan na kayo po'y tumutugon sa kanila pong mga kahilingan sang-ayon po sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagtugon. Ang saganang pagpapala po ay amin tanggapin mula po sa inyo sapagkat amin tong idinalangin alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Hello. Good morning and happy Sabbath, CA Church. Let us start our divine worship service with songs of jubilant praise. Let us all sing, All Hail the Power of Jesus' Name. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye seed of Israel's chosen race, he ransomed of the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, crown him Lord of all. Every kindred, every tribe, all this terrestrial ball, him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall. The everlasting song, and crown him Lord of all. Join in the everlasting song, and crown him Lord of all. Maligayang araw ng Sabat sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Sabbath! Welcome po ang ating mga bisita na nandito ngayon. Kayo'y patuloy na kasama naming magpuri sa ating Panginoon ngayong araw ng Sabat. Ang aking bahagi po ay aking pakilala ang ating tagapagsalita ngayong umaga. At ang kanyang pangalan ay si Sister Michelle Tangunan Culiado. No? Siya po ay nagtapos sa kanyang Bachelor of Special Education sa University of the Philippines. At yung kanyang Master in Guidance and Counseling sa Adventist University of the Philippines. At ang kanyang PhD in Special Education sa University of Perpetual Help Las Piñas. At naging faculty ng College of Education sa Adventist University of the Philippines. At nakasampung taon po siya doon sa kanyang naging department chair siya. Sa kasalukuyan, siya ay sa school counselor sa Virginia, USA for 2 years na, mga kapatid. Siya ay isang special education teacher, counselor of researcher. Ngunit gusto niyang makilala siya bilang isang kapatid, anak, tiya, kaibigan, mother of Miel at wife ni Elder Sam Culiado. At ayon sa kanya, siya ay makasalanan na pinapatawad ng Panginoon araw-araw. Dahil sa kanyang biyaya, siya ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Bago po ako bumaba, aking pong basahin ang Psalms 118 verse 24. Ang sabi rito, "This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it." Tayo po ay patuloy na pagpalain sa umagang ito.
Ama, purihin po inyong pangalan sa araw ng Sabat nito. Kami po ay nagagalak na patuloy kami na nananalangin sa inyo at nagpupuri sa inyong pangalan. Buksan po aming puso at isipan upang ganun tanggapin namin ang biyaya ng Panginoon sa inyong mga salita. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Brothers and sisters, join me in singing, Sing a New Song to the Lord. Sing a new song to the Lord, He to whom wonders belong. Rejoice in His triumph and tell of His power. Oh, sing a new song to the Lord. Now to the ends of the earth, see His salvation is shown, and still He remembers His mercy and truth, unchanging in love to His own. Sing a new song and rejoice, publish His praises abroad. Let voices in chorus with trumpet and horn resound for the joy of the Lord. Join with the hills and the sea, thunders of praise to prolong. In judgment and justice, He comes to the earth. Oh, sing a new song to the Lord. Ayan, bago po tayo lumuhod sa panalangin mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na buksan ang inyong pong mga banal na kasulatan at basahin po natin ang nasa Isaiah chapter 30 verse 21. Ayan, ang sabi po dito ay, at ang iyong mga pakinig ay makakarinig ng salita sa likuran mo na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo, pagka kayo'y pumipihit sa kanan at pagka kayo'y pumipihit sa kaliwa. Tayo pong lahat ay magsiluhod. Ama naming Diyos na nasa kaitaas-taasan ng mga langit, Diyos na banal at makapangyarihan po sa lahat, puspos ng pag-ibig at kaawaan, Diyos na amin pong sinasamba sa mga oras pong ito. Lubos po kami, Ama, nagpapasalamat na sa loob ng isang linggo ay meron po kaming nabubukod na isang araw upang kami ay magpuri sa inyo at magpasalamat sa lahat po ng kabutihan nyo sa amin.
Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng mga pag-iingat niyo po sa amin. Iba-iba man po kami ng aming mga karanasan o katayuan sa buhay. Nandyan po kayo, Ama, palagi upang kami ay gabayan. Amang banal, kayo din po, Ama, ang nakakaalam ng lahat ng suliranin sa aming mga buhay. Sa lahat ng aspeto, maging ito man po ay sa kalusugan o sa pinansyal o sa kung ano paman. Panginoon, wala po kaming maililihim sa inyo. Kaya sa mga oras pong ito, Amang Banal, binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa inyo pong dakilang pangalan. Panginoon, narito po kami, ang inyong bayan, mga makasalanan, sa mundong ito na sa dami-dami po ng mga tukso sa aming paligid. Kami po ay humihingi ng tawad na kung minsan ay hindi po namin mapanagumpayan ang mga tukso sa aming buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Amang Banal. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagpapatawad sa lahat po ng aming mga kasalanan. Amang Banal, inilalapit ko po sa inyo ang inyo pong sinugo sa katauhan po ni Sister Michelle Collado na siyang magbibigay ng iyong mensahe sa umagang ito. Panginoon, puspusin niyo po siya ng inyong karunungan at ng banal na espiritu, nang sa gayon po, ang bawat salita na kanya pong sasabihin, ito po, Amang Banal, ay tumanim sa aming mga puso at isip, at ito po rin, Amang Banal, ay magbigay po sa amin ng inspirasyon at motibasyon para po sa mas malalim na relationship sa inyo at mas matibay na pananampalataya. Ito lamang po, Ama, ang aming samot dalangin, alang-alang pong lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus na amin pong tagapagligtas. Amen. Ang pamagat po ng ating babasahin sa araw ng Sabat na ito ay handog para sa pondo ng misyon sa buong mundo. Bago po natin kolektahin o ibalik ang ating ikaputhandog, mga kapatid, may mga paraan kung paano ipinapamuhunan ang mga handog para sa kaharian ng Diyos. Bukod sa pagsuporta sa misyon ng lokal na simbahan at mga regional, ang mga handog ay nakakatulong upang suportahan ang gawaing pinangangasiwaan ng mga pamilyang misyonaro sa buong mundo. Ang ating ikapo ay tumutulong upang magbigay ng mga sweldo ng mga manggagawa at para sa pangaral. Ang ating mga handog ay tumutulong na ponduhan ang lahat ng iba pang taga-pangailangan ng misyonaryo sa lokal o sa regional at sa international. Ang iglesia ay makakilos sa gawain kung ito ay pinunduhan ng mga handog. Ang mga handog ay maaari rin magbigay ng pangailangan ng mga gusali at mga kagamitan na kailangan ng mga misyonero upang isagawa ang kanilang mga kagawain. Kaya salamat sa inyo ikapo at handog. Sa bagong konsegrasyon ang naitatag sa mga lugar na hindi pa naaabot ng pangangaral ng salita ng Diyos. At sa mga bagong grupo ng tao, ang patuloy na suporta ng ating mga handog ay mahalaga
sa pagpapalago at pagpapanatili ng bagong gawain ito sa buong mundo. So mangyari pong panatilihin, dumaloy ang ilog na nagbibigay buhay na ito. Pagpalain po ang babasahin ito at pwede na po nating ibalik ang ating ikaput handog sa unahan.